Hello guys! Magandang hapon. So, andito na naman si Ma'am Lian para sa ating vlog. So, may bagong update na naman ngayon sa Canada. So, Canada to end flag polling as part of border plan. So, wala na daw flag polling sa Canada, guys. Alright, so before natin to i-discuss, alamin natin ano nga ba ang ibig sabihin ng Flag polling occurs when temporary residents in Canada leave the country, often traveling to the United States, and immediately return to a Canadian port of entry to access immigration services. So, this practice, while legal, places significant pressure on border resources and disrupts cross-border traffic. So, in Tagalog, ang sinasabi nating flag polling, ito yung mga nagta-travel, no? Na residents sa Canada, palabas ng Canada, and then papasok sila doon mismo sa port of entry within the United States border. So, pinapatigil na po ito. Though, legal naman daw to dati, nagdi-disrupt daw ito sa trabaho ng mga border officers kasi dagdag pabigat pa daw ito sa kanilang mga task. Alright. So, ano nga ba ang dahilan kung bakit wala ng flag polling sa Canada? So, the government has decided to eliminate flag polling because it distracts border officers from enforcement activities and slows the processing of legitimate cross-border movement. So, by ending this practice, it aims to enhance border efficiency and improve the immigration process. So, instead daw kasi na makapag-focus ang mga border officers sa kanilang trabaho, dagdag pabigat pa daw ito. Kumbaga, nadidisrupt daw yung kanilang task or yung kanilang trabaho dahil sa mga residents na lumalabas ng Canada and then nag-a-apply ng iba't ibang klase ng permit like work permit, no? Or permit to stay, extending their stay. Yan. So, ano ang ipapalit dito sa flag polling na to? So, to replace flag polling, the government plans to streamline in-country immigration services. Ano ang tinatawag na in-country immigration services? So, ang pag-process daw ng mga permits ay within Canada, sa loob na lang ng Canada. Hindi na nila kailangang mag-travel at lumabas ng Canada para pumasok ulit, no? To secure a permit. So applicants are encouraged to use available online and in-person services within Canada. So online na daw ang application or pwede kang pumunta in person. This is designed to provide equitable and efficient access for all. So, hindi mo na kailangan bumiyahe pa doon sa mga border na yun just to secure permit. Doon ka na lang mismo mag-apply online or in person sa Canada. Purpose nito ay to strengthen as well the United States and Canada collaboration. So, Canada and the United States share one of the world's strongest border relationships with ongoing efforts to combat irregular migration and facilitate legitimate trade and travel. So, the new measures reaffirm this collaboration, emphasizing the protection of North American prosperity and security. So, dahil ang Canada ay katabi lang ng US talaga, pwede ka nga mag-by land travel kung Canadian citizen ka pa-cross ka na lang ng border kung citizen ka na ng Canada. So, they have a very strong border relationship. So, kailangan makipag-cooperate ng Canada dito sa policy ni President Donald Trump once na mag-start na siyang maupo sa January. Kasi, syempre, magiging sakit din ng ulo nila yan. Imbis na doon sa country ng Canada mismo yung dinideal nilang issues. So, dadagdag pa tong mga illegal immigrants na to na pumapasok ng US na ayaw umalis ng US, let's say, or if they plan to leave US, papasok naman sila ng Canada para to seek a refugee asylum. So, malaking problema to, guys. So, in order to implement the rules effectively, merong i-end si Canada na program or process para unti-unti nilang ma-streamline, no? At mabigyan ng solusyon ang problema. So, nakakalungkot nga to kasi ang flag polling kasi, guys, ito lang yung last resort ng
ibang mga residents doon sa Canada to secure permit in a faster way. So, dahil nga sa wala na 'to, so mapipilitan silang mag-apply online. So, ayun ang nakakalungkot na balita. Dito yung mga temporary residents ano, yung mga tourist na gustong mag-extend ng stay nila at the same time yung mga pa-expire na rin ang work. So may do's and don'ts din itong flag polling. Kapag successful ka, makaka-secure ka ng work permit. Pag hindi ka nag-successful previously, wala kang choice kundi to leave the country. So ngayon, dahil wala na to, wala na talagang chance. Siguro kung magagawa ng paraan, like kung halimbawa makahanap ng employer na nagpapasahod ng mas malaki or from low wage earner, maging high wage earner ka na doon. So, baka mabigyan naman ng work permit. So, for now, sa mga napapanood kong balita at sa mga kababayan natin na nagba-vlog doon sa Canada, yung mga naranasan nilang problema about this, talagang sobrang naghigpit na daw si government ng Canada kasi nga ang laki nga ng problema nga din nila sa mga immigrant. So, this is one way of addressing the issue in a harder way, but they need to do this. Anyway, bansa nila yon. So, they have the right to implement what laws or rules they need to. So, kaya nga, sabi nga ng isang vlogger na Pinay doon sa Canada na pina-follow ko, pabago-bago daw kasi yung mga immigration rules. Depende sa situation, depende sa kung ano man ang kinakaharap ngayon ng bansa. Alright, so for now, yan yung mga latest, no? Nakakalungkot man, pero wala wala tayong magagawa kung ito yung one way of addressing their problems. Pero dun sa mga kababayan natin na nagpa-plan pumunta ng Canada, so mag-isip na kayo guys ng pathway na dapat makapag-apply kayo ng permanent residence na hindi kayo mahihirapan.